VP Sara, may mga bagong sakit ng ulo sa impeachment, paparating na. Ang makasaysayang tagumpay ng aking minamahal na akbayan party list ay bunga ng tiwala at pagkilos ng taong bayan. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. VP Sara, may mga bagong sakit ng ulo sa impeachment pero hindi niya inaasahan kung sino. Akala natin tapos na ang gulo pero may paparting na mas malala. Sa bawat laban ng politika, may bagong biglang sumusulpot na mga karakter na hindi mo akalain magiging problema mo pala. At sa kaso ng impeachment ni VP Sara Duterte, may 3 pangalan na ngayon pa lang ay tila magpapainit ng ulo niya. Pero teka lang, sino nga ba sila? Bakit sila magiging threat sa kampo ni VP Sara? Saglit lang, hindi ito simpleng oposisyon lang. Ito ang mga taong may papel sa kung tatagal pa ba siya sa pwesto o hindi. Pero huwag kang bibitaw dahil ang dahilan kung bakit sila delikado mas malalim pa kaysa sa iniisip mo. Una, si Bam Aquino. Oo, yung dati ng senador na kilalang aktibo sa mga laban para sa transparency at edukasyon. At sumunod, si Kiko Pangilinan, veteranong mambabatas, matatag sa prinsipyo at alam ang likaw ng bituka ng impeachment trials. At ito ang nakakagulat dahil si Risa Hontiveros na talaga namang bokal sa kanyang pagtutulig sa laban kay VP Sara ay malapit na kaalyado ni Kiko Pangilinan at Bam Aquino, ang mga pinks. Pero ito ang twist, siguradong sila na ay uupo sa Senado at sila mismo ang magiging senator judges sa impeachment trial ni VP Sara. Ibig sabihin, may kapangyarihan silang bumoto kung guilty o hindi guilty si VP Sara. Therefore, kahit wala pa ang trial, tila sakit na sila ng ulo ngayon pa lang sa kampo ni VP Sara. Pangalawang sakit ng ulo, ang lakas ng akbayan. Mapapansin natin mga kaibigan na ang akbayan ay nakakuha ng mahigit 6% ng boto na party list at sila ang talaga namang nangunguna nitong nakaraang eleksyon. Pero hindi lang sila ang problema dahil uupo rin ang 3 congressman ng akbayan. At matatandaan, 3 kinatawan ng akbayan party list ang pumirma at sumuporta sa impeachment. Sila ang unang nagsampa ng reklamo, bitbit ang paratang na maling paggamit ng confidential funds. Pero hindi lang ito tungkol sa pera. Ayon sa akbayan, ito na ang simula ng expiration date ng Duterte Dynasty. Grabe diba? Hindi lang ito legal, personal ito. Hindi na lang pera o posisyon ang pinaglalabanan. Legacy na ang nakataya. At mapapansin natin, si Senator Risa Hontiveros ay talaga namang mahal na mahal ang akbayan. At sobra niya itong sinusuportahan ayon sa kanyang mga salita. Atin siya pakinggan mga kaibigan. Ang makasaysayang tagumpay ng aking minamahal na akbayan party list. The Filipino people have brought akbayan to the top of a very hard-fought party list race. Buong puso akong nagpapasalamat sa solid supporters ng akbayan sa pananatili at pagbitbit sa ating partido sa bawat sulok ng bansa at tiyaking may pananagutan ang nasa kapangyarihan. Kasama sina Senator Kiko at Senator Bam at ang akbayan party list at mamamayang liberal sa Kongreso. Titindig tayo muli ng mas taas loob, mas matatag at mas handa sa hamon ng panahon. Maligayang pagdating, kaya natin. At kung siya mga kaibigan ay sobrang sumusuporta sa akbayan at malapit sa kanya si Bam Aquino at Kiko Pangilinan ay talaga na namang naniniwala ako na baka sila ay bumoto
na makonvict si VP Sara ayon sa matitibay na ebidensya. At pangatlong sakit ng ulo, ang bilis ng numero. Sa Kamara, 215 na kongresista ang pumirma para ma-impeach si VP Sara. Lumalampas ito sa 1/3 requirement. Therefore, diretso na ito sa Senado. Wala nang atrasan. Hindi ito chismis, ito ay opisyal na laban. Pero heto ang pinakamasakit na bahagi. Ang mga taong to, Aquino, Pangilinan, ang mga kinatawan ng akbayan, hindi na kailangan manggulo dahil ang sistema mismo ang gumagalaw laban kay VP Sara. Dahil ang kalaban ni VP Sara ay hindi ang mga senator na ito, hindi ang mga kongresistang ito, kundi ang pananagutan sa batas. Kung ito ba ay totoo o hindi. Ano sa tingin mo, kaibigan, ang mangyayari? Akala natin tapos na ang gulo, pero mas malala pa pala ang paparating. Kaya ang tanong, kaibigan, makakaraos ba si VP Sara sa mga bagong sakit na ulo na ito? O ito na ang simula ng pagbagsak ng isang dinastiyang matagal lang nakaupo? Have mercy, O God. I-comment mo naman sa baba, kaibigan, kung sang-ayon ka ba na mapanagot si VP Sara o sang-ayon ka ba na siya ay hindi makonvict? Have mercy, O God. Matthew 10 verse 26. Kahit huwag kayong matakot sa kanila, walang natatago na di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Purihin ang ating Panginoon Diyos sa gitna ng mga kaguluhan ng politika, kaibigan, kasinungalingan at kapangyarihan. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang mga bagay na inililihim ay mabubunyag. Ang mga lihim ng puso ay ihahayag. Ngunit higit sa lahat, ang ating Panginoon Hesus ang ating tunay na hukom. Sa panahon ngayon, parang lahat may kanya-kanyang panig, may kanya-kanyang interes, pero tandaan natin, ang pamumuno na hindi nakaugat sa ating Panginoon Kristo ay tiyak na yayanig. Hindi sapat ang yaman, koneksyon o lakas ng loob. Ang Diyos mismo ang maglalantad ng katotohanan. Ang ating Panginoon Hesus ang hari ng katarungan, ang huhusga ng may habag at katotohanan. Therefore, kaibigan, bilang mga mamamayan at mananampalataya, tayo'y tinatawag hindi lang para manood kundi manalangin para sa mga lider na magkaroon ng takot sa ating Panginoon Diyos, para sa ating bansa na muling manumbalik sa pamumunog may dangal, at higit sa lahat para sa ating sariling puso na ang ating Panginoon Hesus ang tunay na maging hari at gabay ng ating buhay at hindi ang politika. At higit sa lahat para sa ating sariling puso na ang ating Panginoon Hesus ang tunay na maging hari at gabay ng ating buhay at hindi ang politika. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming liwanag sa panahon ng kaguluhan. Ikaw ang katarungan sa gitna ng katiwalian. Ituwid niyo po ang aming bayan o aming Panginoon Diyos at ituro niyo po sa amin kung paano mamuhay nang may takot sa iyo, hindi sa tao. Hayaan niyo pong Ikaw lamang ang maging sentro ng aming tiwala, hindi ang mga lider ng mundong ito. At naway patnubayan niyo po ang bawat isa at maging ang aming mga leaders at maging ang bawat Pilipino at mga tao sa mundo na nawa po'y mas makilala po namin ang aming Panginoon Kristo ngayon at magpakailanman, at iligtas niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapat ito po aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.